Sa Udon Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, makakaranas pa rin ng ulan bunsod ng extension ng Intertropical Convergence Zone. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 14, 2025. Ang oras ng ating voice may umaga, alas 11:33 na ng umaga. Malinsangan at maaraw ngayon sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang karatig ng Northern Luzon, bagamat sa may bandang South Luzon nga po at Visayas, dahil sa umi-extend yung trough ng Intertropical Convergence Zone sa may bandang Mindanao nga po, asahan na gloomy kayo dyan at ina-expect ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. At ayon sa ating thunderstorm advisory care o pag-asa sa South Luzon, moderate to occasional heavy rain showers daw at inaasahan na may pagkulog at pagkilat. Ang aasahan sa Bicol Region, kabilang na ang Albay, yan, mula Legazpi, Ligaw, Piabo, Doran, Tiwi hanggang Magallanes na yan. Sa Catanduanes naman, ang Bira Catanduanes, San Miguel at Bato, Camarines Sur sa San Jose hanggang dyan na yan sa may bandang Bato, Romblon, mula Perol, Santa Maria, Tanjongan, San Andres, yan. Kasama na Oriental Mindoro, ayan. At the rest ng Albay kasama po sa mga karanas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, kabilang ng mga isla ng Rapu-Rapu at Bakakay, Santo Domingo hanggang Tabaco. Sa Sorsogon naman, ang Castilla, Perito Diaz, Pilar, and then the rest ng Catanduanes sa San Andres, Caramuan at Pandan, Romblon, kabilang na ang Oriental Mindoro. 1 to 2 hours daw ang persisting na to, so magiging scattered po ito at may mga biglaang boost ng ulan, epekton po ng trough. So importante po ang payong at iwas na lamang kung sakaling biglang magkaroon ng flash floods just in case. Sa ating Doppler radar imagery naman, makikita natin ilang water vapor lamang, so mukhang hindi naman ganun katindi ang magiging buhos at magiging madalas isolated lamang ang pag-ulan, lalo na dito sa bahagi nga po ng Bicol Region. Wala tayong so far na aktibong lightning strikes, lilima lamang base sa ating dashboard, usually dyan sa may bandang Oriental o Occidental Mindoro. Well, gaya nga po ng advisory ng thunderstorm advisory ni Pag-asa, naka-indicate po ang Mindoro sa makakaranas daw ng mga pagkulog at pagkidlat. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, haze at partly clouding, may iral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So maaraw pero gloomy ang aming paligid base sa CCTV snapshots dito sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na itala kaninang 5:15 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius at kahapon ang pinaka-highest lamang namin inabot 32 degrees Celsius kahapon nito ng bandang hapon at 1:28 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming heat index, pumalo sa 42.8 degrees Celsius ang aming init pandama sa Caloocan. So kung titingnan natin ang heat index forecast as of 11:29 AM ngayong magtatanghali na, 43.9 degrees Celsius agad ang aming naging heat index, ayon mismo sa eksaktong reading ng aking weather station sa Caloocan. Sa forecast, 40 degrees lang daw ang expected at sa maghapon ay yan na raw ang pinakamataas. So mukhang ang aming real time ay aabot pa sa hanggang 44 o posible pang pumalo ng 45 degrees Celsius maghapon. Sa ibang bahagi naman ng bansa, unahin natin ang bandang Ilocos Norte kung magiging mataas ang kanilang heat index. Mukhang stationary sa 40 degrees Celsius ang pinakamataas mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So epekto na rin yan ng lamig na rin siguro dulot po ng umiiral na northeasterly surface wind flow na umiiral. Medyo lumulusot na po yung ibang northeasterlies dito. At asahan natin maging sa may bandang Cagayan Valley, unti-unti magiging mababa na rin ang kanilang heat index dahil lumalamig na nga po sa ibang bahagi ng extreme Northern Luzon. So mukhang wala tayong masyado magiging forecast ng heat index sa bandang extreme Northern Luzon. Maging sa Santiago, mababa na rin dahil nararamdaman na talaga ang unti-unting pag-usad ng amihan. Naasahan nga natin na mga bandang linggo nga po, mas mag-e-enhance na po yung daloy ng northeasterly surface wind flow pagkatuluyang nawala na itong remnant ni dating bagyong Juan. So sa bandang Dagupan or bandang Pangasinan ay mababa rin ang kanilang heat index, so wala tayong magiging komento. Sa Central Luzon sa Tarlac naman ay nasa 37 degrees Celsius, pero dito medyo mainit. Papalo daw ng hanggang 42 degrees Celsius ang kanilang init pandama starting
1 o'clock hanggang 2 o'clock PM. So mukhang mas maarinsangan kayo dyan sa may bandang Central Luzon, pababa. Sa bandang Batangas naman, ang inyong heat index ngayong araw, 35 degrees Celsius lamang. So medyo manageable. So mukhang gloomy na kayo dyan. At taasan na natin, ang buong nalalabi ng South Luzon, mababa na pong heat index, lalo na sa may bandang Mindanao. Dahil nga po sa presensya ng extension trough ng intertropical convergence. So hindi na natin i-forecast yan. So magiging maalinsangan sigurado sa atin bandang Metro Manila hanggang Central Luzon. And the rest mukhang mabababa naman ang magiging heat index so far. Samantala sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Bulong na may 34.5 degrees Celsius na highest air temperature. So lumalabas mga pangalawa lang siguro kami sa Caloocan na 32 degrees Celsius na highest. At sa Baguio naman bumalik sa 17 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At ang Inulan naman nagkaroon ng 58 mm, ang Dumaguete nakaranas sila ng medyo heavy rain showers dyan sa kahapon. Well, expected nga po dahil nga po sa Dumaguete umaabot pa rin yung trough malamang or nagkaroon kayo ng medyo overcast sa panahon. So expected ang medyo isolated rain showers anytime. Samantala kung itatabi naman natin, wala kaming naging pag-ulan since kahapon. So natiling 76.2 mm ang total rainfall namin or 160.2 mm for the month of November. So lagpas na rin siya sa average. So mukhang ang bago naming average rainfall ngayong month of November nasa 160. Depende kung madadagdagan pa po yan bago matapos ang month of November. Outside humidity, 80%. Bumaba ito ng 9% since last hour. So expected ang medyo maalinsangan tayo kapag tumaas ang ating air temperature. Atmospheric pressure mataas, 1,010 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. Natiling moderate ang ating air quality at 79 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Dahil uso na naman daw pa rin ngayon ang mga medyo flu or influenza, especially sa Quezon City daw. Lumalaki daw ang bilang ng mga nagkakaroon ng flu symptoms. So importante po lalo ang magmask dahil highly concentrated po yung ating thermal inversion. High tide, low tide status, well, pa-low tide po tayo. So tingnan natin kung mataas yung high tide mula kaninang madaling araw siguro. 1 meter eksakto po ang naging high tide kaninang madaling araw po according dito. So within 2 days o 3 days mukhang hindi aabot sa mahigit 1 meter ang taas ng ating sea level simula bukas. So ngayong araw lamang na pumalo sa 1 meters. But since pa low tide ay wala tayong magiging problema sa alon except na lamang sa daos-dos po ng easterly. So magkakaroon pa rin ng mga swelling at mga bugso ng hangin o gale force winds dyan sa may bandang baybayin po. Sa kanluran naman ng West Philippine Sea yung inflow at unti-unting balik ng ating northeast monsoon sa nitong darating na Sabado o Linggo. Iasahan natin na magiging malakas pa rin ang alon natin dahil sa gale swelling. Sa atin namang almanak, kay sumikat ang haring araw kaninang 5:57 AM at lulubog po ito mamayang 5:24 PM. At ang ating waning crescent na illuminated na liwanag ng buwan at 32%, mukhang palubog pa rin ito at 26 degrees moon elevation. Magmo-moonrise pa po ito mga bukas na po ng 1 AM at papalubog pa lamang po ito ngayong araw at 1:33 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong weekend na darating, partly cloudy pa rin tayo, gloomy at mababa ang tsansa daw ng pag-ulan. 90 to 20% lang daw ang tsansa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So maaring sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila siguro papalo ang isolated rain showers depende sa magiging water vapor sa maghapon. Bukas sa Sabado, maulap din ang panahon kagaya ngayon, mababa rin daw ang tsansa ng pag-ulan, 20 to 20% chance of rain. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 degrees Celsius. So diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, magsisimula tayo sa Mindanao dahil kapatuloy ang pag-ulan sa kanila. Sa Mindanao, bugsod pa rin ng Intertropical Convergence Zone. So most of Caraga area, Northern Mindanao at Davao Region, makakaranas kayo ng kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers lalo na sa silangang bahagi nga po ng Mindanao. Especially Surigao del Norte at Surigao del Sur, lalo na dyan sa bandang Tandag, Bislig, pababa na yan ang bandang Lingig. So mapapansin natin ang bandang Boston at Katiil at Compostela Valley, nakakaranas sila ng mas maulap na himpapurin at nakakaranas ng kalat-kalat na mga isolated rain showers
and localized thunderstorms. At nalalabi ng sentral ng Bukidnon, magiging gloomy kayo at makalat-kalat din na pag-ulan ang expected, maging ang Davao region, especially City of Davao at dalang bahagi ng Davao del Norte hanggang Davao del Sur po. Bagamat mas maulap ang iiral sa buong nalalabi ng Cotabato hanggang Sultan Kudarat, isolated lang din daw ang naka-forecast sa inyo dyan, bunsod ng ITCC. Pataas na yan ang bandang Lanao del Sur at ilang bahagi nga po lang Lanao del Norte at kabilang na ang Cagayan de Oro, papasok na yan ang bandang Oroqueta o sa bandang Misamis Occidental. Magiging maulap din ang inyong papawirin at asahan ang kalat-kalat pag-ulan na may pagkilat at pagkulog dahil pa rin sa epekto ng extension trough ng Intertropical Convergence Zone hanggang yan sa dulo na ng Zamboanga Peninsula. So asahan po magiging kalat-kalat pag-ulan, magdala po ng payong sa maghapon mga folks, ganun din sa bandang Visayas, the rest ng Banay-Panay Island, Negros Region, Cebu at rest ng South Luzon, magiging maulan po kayo dyan, bunsod po ng extension ng ITCC. Kabilang na ang bandang Mimaropa at Bicol Region, especially dyan sa may bandang Sorsogon, Legazpi, Albay, pataas na ng rest ng Camarines Norte at Camarines Sur. So magiging very gloomy tayo dyan at asahan din sa bandang Marinduque. However, sa may bandang Calabarzon area, despite na gloomy kayo dyan, isolated lang din na nakikitaan natin na forecast na magiging pag-ulan sa inyo dyan. So ngayon medyo magiging maaraw at medyo hot humid kayo dyan. Pero anytime sa hapon, asahan ang localized thunderstorms. Maaring umabot yan sa Metro Manila anytime, kaya ihanda o mag-ready lagi ng payong dahil magiging isolated po at may kasama pang localized thunderstorms. And the rest ng Central Luzon pataas ay dito medyo katamtaman, kaya lang medyo mas maulap pa rin ang hipaporin ninyo. Partly to mostly cloudy pa rin ang iiral, kaya hindi mawawala ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon po. So magiging kalat-kalat po yan, bagamat kasama ang hot humid na panahon, mag-ready na lamang po mga folks. Kung titingnan naman natin sa rain MSLP forecast, ay makikita po natin magiging maulan nga po ang parte nga po ng South Luzon hanggang Mindanao dahil nga po sa malawak na ito ng Intertropical Convergence Zone. Ayan, napaka-broad ng ITCC natin ngayon. So ang concentration dyan sa may parte nga po ng Visayas at Mindanao ang makakapal na kaulapan na may dalalang mga moderate to heavy rain showers. Ingat po sa mga posible pa ring pagbaha at pagguho ng lupa just in case po. Lalo na't hindi pa nakaka-move on masyado ang mga taga Cebu, patuloy pa rin ang relief goods dyan sa area. Kaya dahil sa magiging kalat-kalat pong pag-ulan, hopefully ay medyo nakumpuni na po yung mga ilang nasirang mga ari-arian natin. Asahan po ang mga kalat na pag-ulan, bigla ang downpour, then tumitigil po. Ganyan po ang mangyayari sa mga pag-ulan ninyo sa hapon, maging sa buong South Luzon. Hindi masyado sa bandang Calabarzon masyado, hanggang sa may bandang Quezon province, especially sa may bandang Aurora or General Nacat. Kasama na ang bandang Metro Manila at extreme Northern Luzon. Pagdating naman mamayang hapon, mga alas 2 po, so patuloy pa rin na magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, ilang moderate to heavy rain showers pa rin sa katimugang bahagi pa rin naman sa dahil nga po sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. So mukhang lalabas maghapon na magiging maulan po dyan sa bandang nga po ng katimugan na bansa. Binanggit natin kabilang na ang bandang Bicol Region, Visayas, and rest of Mindanao area. No? Tatabunan po ng mga kaulapan na may dalang mga moderate and heavy rain showers na kalat-kalat po ito in scattered. So malamang pagdating po ng bandang alas 8 ng gabi onwards, asahan din natin na tuloy-tuloy din ang pag-ulan pa rin dyan sa bandang katimugan na bansa. So kung titingnan natin ang para sa 8 o'clock PM, para mas makita nyo pa rin, yan, so makikita nyo po ay patuloy pa rin ang pag-ulan dyan sa katimugang bahagi ng bansa, especially Visayas at Mindanao areas. So tuloy-tuloy pa rin ang abot ng Intertropical Convergence Zone dyan, yung trough ng kaulapan. So mukhang maghapon po magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga moderate to some heavy rain showers and localized thunderstorms. So ingat po kung sakaling magkaroon kayo ng flash floods ngayong maghapon kabilang nasa bandang Visayas, especially sa mga nasa lanta po ng Bagyo at Lindol. So mag-iingat pa rin po tayo mga folks. So since hindi na considering active itong si Fong Wong, under monitoring na lamang siya ng aking tropical cyclone sector. Ayan, so former 1 pero aktibo pa rin siya sa aking monitoring as low pressure area. Pero gaya na po na sinabi natin kahapon ay considering nalusaw na po yan. Remnant na lamang niya yan kaya nanatiling active ito sa aking tropical cyclone sector. Pero remnants na lamang po yan considering nalusaw na po yan. So wala po tayong magiging report ngayon
sa anumang tropical cyclone monitoring. Wala tayo ngayong minomonitor sa tropical cyclone sector. So diretso agad tayo sa magiging forecast kung sakali gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring kung sakali lang na baka mayroong sumunod o kasunod na may biglang mabuong convergence, lalo na't aktibo masyado ang intertropical convergence dito sa hilera ng katimugan ng Mindanao. Malakas ang ITCC ngayon dyan, so anytime maaaring may mabubuo na namang anumang convergence just in case. Sa ngayon, sa mga computer models, wala tayong namamataan, pero puro tropical wave, bunsod po ng ITCC ang namamataan natin dito sa may bandang Dagat Pasipiko hanggang dito sa may bandang Mindanao. Ayan malawak po yung extension. Ito yung forecast ni ECMWF. Kaya NABGEM naman, makikita natin ganun din, ITCC din, at makikita natin medyo may nabubuo-buong mga tropical wave. Yan, meron pa nga siya nakikitaan dito na may parang low pressure area pa nga dito, pero hindi pa klaro yan, dahil kung titingnan natin sa ating real time na may winds o mean winds, ito yung pinaka real time natin, dito natin mako-confirm kung mataas na yung convergence niya. Ito kasi hindi ito forecast, ito na yung actual ng satellite imagery. So mapapansin natin may mga tropical wave lamang na nabubuo dito sa may bandang halos mid-Pacific na to, sobrang layo. Pero hindi naman siya nakikitaan ng mataas ang convergence. So mostly trough lamang yan ng intertropical convergence zone. Mas malawak po dito sa atin sa bansa, kabilang na ang bandang Visayas, dahil yung trough nga po ng extension ng intertropical convergence zone umaabot hanggang Palawan. Ayan mula sa may bandang Mindanao. Yan yung parang pinaka-tropical wave na nagpapang-abot dyan. So kaya kayo nakakaranas ng malawakang pag-ulan dyan. At dahil na rin sa nagsabay yung pinaka-remnant dyan nung nakaraan ni 91W. So yung remnant niya, yung trough, nagdulot po yan ng malawakang pag-ulan nga po dyan sa may bandang Mindanao at Visayas area. So wala po tayong inaasahan na mamamataan this weekend na anumang aktibong invest, kahit investment lang o tropical wave sa ngayon. So wala tayong magiging problema muna. At kung pagbabasehan natin ang tropical cyclone probability after nitong remnants ni 91W, yung pinaka-trough, ay wala naman tayong nakikitaan. Ito masyadong malayo, masyadong mid-Pacific. Mukhang hindi naman ito lalapit siguro dito sa may bandang West Pacific natin area. Yun. So malayo at walang magiging bantayan masyado. So wala tayong inaasahan na anumang active na tropical wave o low pressure area this weekend. So ito yung tropical cyclone probability. Ito yung supposed to be si 91W, pero hindi siya nagtuloy. Nalusaw din kaagad siya mula nung nireport natin kahapon. So wala po tayong inaasahan so far. Bagamat may mga Coriolis na nakikitaan tayo sa global spectral model, makikita natin lumakas na naman ang easterlies at yung northeast monsoon o yung amihan natin. So gaya nga po na sinasabi natin, starting nga po ngayong weekend, unti-unti babalik ang ating amihan. So inasa natin siguro ngayong araw, mararamdaman na natin yung lamig niyan pagdating ng gabi. Medyo makakaramdam na kayo ng medyo ginaw niyan sa gabi. Yan, dito sa Metro Manila. Kasi kagabi, medyo giniginaw na rin kami kapag gabi. Sa umaga, halos hindi natin ramdam yung ginaw. Pero pag gabi, medyo nararamdaman na natin yung ginaw. Lalo na pagdating po ng Sabado, bukas o Linggo, dahil lalakas na po yung daloy ng ating amihan sa mga araw na yan. Diyan, unti-unti, aabot na hanggang bandang Metro Manila yung daloy ng ating amihan. Ayan So makikita nyo, bababa. So dahil bababa po yan, mangyayari, yung shear line po ay lalawak. Magsisimula rito yan sa may bandang northeastern Luzon, then unti-unti, bababa yan ng ganyan. So as time goes by po, mapapansin nyo po, lumalawak ang daloy ng amihan. Then sasabayan niya ng bandang mainit na temperatura dito ng easterlies. So magkakaroon tayo ng sunod-sunod na shear line dito. So dyan sa pagitan ng shear line na naman na yan, ay asahan ang magkakaroon ng maulap at kalat-kalat na naman ng pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon sa mga susunod pang mga araw. So malinaw po yan. At itong mga Coriolis na to, anytime maaring mag-active yan or hindi. Yan. So yung Julian oscillation naman kasi natin ay under areas ito ng bandang India. So malayo yung circulating ng margin Julian. So medyo nakakahinga rito, kaya yung Coriolis maluwag na anytime pwedeng mabuo yan. Anumang araw, anumang oras.
Pero sa ngayon, hindi naman nagsasucceed yung mga Coriolis dito. So, mapapansin nyo po, kung i-animate natin yan, may mga ilang circulation. Pero, kung mapapansin natin, yung mean sea level pressure, bumababa yung atmospheric pressure dito. Alongside ng ITCC, ayan o. Kaya, hindi natin maiiwasan na anytime, pwedeng may bubuo na anumang aktibong convergence dyan. Ayun o, ang baba, 1,006 hectopascals lang o. Medyo mababa ang atmospheric pressure niyan. At sa taas naman ito, mataas ang atmospheric pressure. Yung ridge of high pressure area. Lalo na dito, yung wind shear dito sa itaas, malakas yan. Lumalakas na po yan this weekend. So, kaya nga po sinasabi natin, mas lalakas po yung daloy ng amihan starting bukas po hanggang linggo na yan. At tuloy-tuloy na yan sa susunod na weekdays na. Yan. Yun na po yung magiging analysis natin. So far, wala tayong namomonitor na anumang negative na o any favorable system. Ito, mababa lang naman yung favorable system. ITCC lang yan. At wala namang horizontal anomaly tayong namamataan. So, yun lamang yung pinaka-analysis natin. At so far, ay wala tayong inaasahan talaga hanggang this week na anumang babantayan na aktibo o anumang low pressure area o tropical wave sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa darating na linggong ito o this coming weekdays po. So, wala tayong magiging problema for now. Sa Ulatindol, bukod sa nagkaroon ng pagyanig sa may bandang Batanes kahapon, ay medyo may nadedetect tayo na ilang, ito parang man-made ito hindi ito unusual earthquake. Yan o. So, ewan ko bakit nagkaroon ng noise na ganito, wala tayong idea. Pero as of 9 o'clock, mga 9:43, 9:42 AM, may mga mahihinang pagyanig tayong nadedetect dito. Ayan o. So, titingnan natin sa short period ni Phobox kung ano yung pagyanig na yan kaninang 9:42 o 43 AM ang simula. Ito kasi parang hindi ito natural na lindol itong pagyanig na to. Mukhang ano lang to, parang man-made. Kapag ganyan kasi yung frequency, masyadong maikli at very short, tapos mataas ang amplitude, usually mga man-made lamang ito. Yan, yung mga yan. Siguro kaya alarm ng alarm ito kaninang madaling araw. Yan. Pero ito, as of 9:43 AM nga po, dito mukhang ito mga ilang pagyanig yan. Well, do-double check po natin. Mula sa data feed ni Phobox, yan. So, kaninang madaling araw, tingnan natin kung meron. Mukhang wala rin na-detect dito. Walang kahit isang magnitude 4. So, ano kaya itong pagyanig na to? Yan, mga 9 o'clock pa So, kung 9 o'clock, mga 9:40, double check natin. 9:53, 9:40, wala. So, pinakamalapit, 9:53. Batangas, depth 4 km. Baka ito yon sa may bandang Tingloy siguro. Yan. Approximate ko lamang po ito, bandang Tingloy siguro ito. Pero hindi ko ma-confirm sa ngayon. Iko-compute na lang natin by triangulation. Kasi halos pareho lamang yung pattern ng galaw. Pero ang pinakamalapit kasi bandang Tingloy, so maaring bandang Tingloy or Calatagan, Batangas. Ayun, may mga pagyanig kasi sa bandang Calatagan or bandang Tingloy sa banda pa rin ng Batangas. Pero wala namang masyadong malakas sa pagyanig tayong nadedetect. Pero double check natin sa International Seismic Network yung malakas na ulan, pagyanig, sorry. Wala naman tayong nadedetect masyado rin dito. So wala. Well, i-confirm na lang natin yung pagyanig. So, yun lamang, wala naman tayo masyadong nadedetect dito at patuloy ang mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu at kasabay ng pag-ulan. Mag-iingat po ang lahat sa posibleng sinkhole po at may naulat tayo na may nagkaroon daw ng bandang sinkhole sa Albay. Correct me na lamang if I'm wrong. Pero lalo na sa may mga nagkaroon ng mga tuloy-tuloy na mga aftershocks sa pagyanig sa Cebu hanggang bandang Davao Oriental. Posible po ang mga sinkhole dahil kapag nagtuloy-tuloy po yung mga pag-ulan, lumalambot po yung ilalim ng lupa at posibleng magkaroon ng parang malalim na kanal sa ilalim. Baka pagtungtong ninyo dyan, bigla kayong mahulog. At may nangyari na nga po, may naiulat na raw sa Albay na isang babae daw umano ang biglang nahulog dahil may sinkhole pala dun sa dinaanan niya. So, posibleng mangyari yan sa iba sa inyo at nagpaalala po ako nung isang araw niyan na posible ang sinkhole dahil sunod-sunod po kasi yung mga pagyayanig natin lalo na sa may bandang Cebu at Davao Oriental.
mag-iingat po at lalo na inuulan-ulan na naman po kayo dyan. And so far, wala tayong naitala na magnitude 4 naman so far, despite na may nadetect ang aking seismograph o seismometer sa Caloocan. Tapos yun, mag-iingat na lang po talaga mga folks. At since merong nagkaroon ng ilang pagyanig sa may bandang Luzon, lalo na sa may bandang La Union, meron daw dalawa dyan. Pero mga mahihina naman ito o mga moderate. Pero alisto pa rin tayo mga folks dahil magalaw pa rin talaga ang ating mga subduction at mga slit type na mga tectonic plates. Yan. Despite na wala tayong na-record na kahit isang magnitude 4 pataas. At sa ating historical earthquake naman, kung titingnan natin, at para sa total na earthquake natin ngayong month of November, yan, double check natin. Yan, ang total earthquakes natin ay 670 na po, 581 dito sa magnitude 2.0, 33 sa magnitude 4 at so far wala namang nadagdagan kahit isa sa magnitude 5.0 pataas. So yan po, nasa mahigit 600 na po yung total earthquakes natin. Mabilis agad ang pagdami ng bilang natin ha. Nakakalahating buwan pa lamang po tayo mga folks. Halos magkakalahating buwan na. So yung total na earthquakes natin o cluster sa may bandang Bogo, Cebu, double check natin, nasa 188 na po. So ito lamang ang mas aggressive ngayon at hindi masyado dito sa may bandang Davao Oriental. 188 na po yung total earthquakes sa may bandang Bogo, Cebu sa paligid niya. Mag-iingat po mga kababayan natin lalo na't medyo inuulan-ulan kayo ngayon dyan ngayong araw. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 14, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 14, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye. Gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na magiging humid ang panahon natin sa Luzon at maulan naman pagdating naman sa katimugang bahagi, especially Visayas at Mindanao area. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin dynamic events mula sa reading na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at happy weekend po sa ating lahat.